wake up and get up from slumbering. So tayo po, mga minamahal, ay gumising, magbangon po tayo sa ating pagkakatulog. Alam nyo, yan po ang isang dapat na iintindihan natin bilang mga Kristiyano. Merong panahon na kung saan magandang sinusuri natin ang sarili natin. Sabi ko nga po, lalo na po sa binanggit po sa ating kagabi, kahit anong pangangaral, kahit ano pong sigaw, wala po itong magiging epekto kung tayo po'y hindi magiging sensitibo at hindi papayag na tayo po ay talagang ilantad ng Diyos at magpakatotoo po tayo sa Kanya. Huwag nating lukuhin ang ating sarili at huwag natin lalong lulukuhin ang banal na Espiritu sapagkat hindi mangyayari po yan. So pansinin po natin, mga minamahal, wake up and get up from slumbering. Alam nyo, yung idea po nung sinabi po dito ni Apostol Pablo sa verse number 6, therefore let us not sleep as do others. Kamusta po ba tayo sa mga churches na kinabibilangan natin? Tayo po ba'y gising, mga minamahal, o tulog? Napakaganda po na ito ay ating pong matalakay, mapag-aralan. Alam niyo po sa Proverbs, ito ay sa pangkalahatan po. Pagka ang isang tao po talagang masyadong laging matutulugin, ano po? Tingnan niyo po saglit sa Proverbs chapter 6 para mas ma-enjoy po natin. Proverbs chapter 6 and verse number 9. At gusto ko pong ilarawan natin ito sa ating pong spiritual life. Kumbaga sa literal, yung mga tao po na puro tulog ang ginawa, walang pag-asenso po yan. Wala pong mararating yan. Now, ganun din po. Sa spiritual life, kahit sabi mo pang Kristiyano ka, kung puro tulog ang gagawin mo, di ba? Wala ka ring mararating. Ganito po ang sabi ng Proverbs chapter 6 and verse number 9. Okay? How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Verse number 10. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. So dito po, magandang mapaalalahanan po tayo. Kapag ka po ang isang tao po'y matutulugin, yung idea po talagang they really love to sleep. Ano po? Yung ang gusto matulog lagi. Wala pong ikaka-asenso yan. Di ba sinasabi nga po natin, uy, paano namang hindi aasenso sa buhay yan? Grabe yan kahit gabi na, ginagawang parang araw Halos hindi na yata natutulog yan Di ba? Ganyan po yung ating nasasabi kapag nakakakita tayo ng isang tao, kaya nagtagumpay yan. Grabe, konting-konti lang itinutulog yan. Talagang tutok yan sa trabaho, talagang ang sipag niyan, ang sikap niyan, ang sigasig niyan. Ang tanong, sa usapang espiritual, ikaw ba yung po pwedeng sabihin, uy, alam mo ba kung bakit productive yan? Alam mo ba kung bakit successful yan? Alam mo ba kung bakit gamit na gamit ng Panginoon yan? Kasi talagang ang kanyang panahon, hindi niya ginagamit sa puro tulog at tulog lang. Di ba? Mga mananampalataya nga po, kaya po nalilate sa service Kasi linggo na, ang gusto pa konti pang tulog, konti pang pamamaluktot, di po ba? Ayun, nalate sa service. Ang maganda nito, late sa service. Nung nagpipreach ang pastor, ang inabutan niya tungkol sa mga late sa service. Kita niyo po, kadarating lang, tinamaan na kaagad, na-open. Okay? Hindi na po bumalik. Dati ang problema niya, late lang sa service. Ngayon, hindi na umaattend. Now, kidding aside, how about you in your spiritual life? It is now time to get up from slumbering. Hindi na ito yung panahon na magsasayang pa tayo ng oras. Hindi po ito yung panahon na wala tayong gagawin. Ito'y time na para magbangon ka, gumising ka sa iyong pagkakatulog. Okay? Now is the time for us na makita natin ang halaga na tayo po'y maglingkod sa Panginoon. Na tayo po'y may ginagawa para sa Panginoon. Kaya marami pong hindi nag-i-enjoy sa spiritual life. Bakit? Walang ginagawa Ang importante sa ating buhay bilang Kristiyano, yung ginagamit tayo ng Panginoon. Kaya kumbaga, gawin nating busy ang sarili po natin sa gawain po ng Panginoon.
Yung iba po busy, kaya walang panahon sa gawain ng Panginoon. Mali, isama mo ang gawain ng Panginoon sa pagkakaabalahan mo. Panahon na para ikaw ay gumising. Bawi tayo. Get up from slumbering. Amen? Gising po tayo sa ating pong pagkakatulog. Bigyan pansin po natin yung sinabi po sa Romans chapter 13. Ang ganda rin po Actually, nung pong nagkukonsider ako ng ating pong gagamiting teksto, ito po yung dalawang pinamilian ko. Ang ganda po ng sinabi po rito sa Romans chapter 13. Yan. Sa verse number 11, ang sabi po, and that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Sa verse number 12, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Gusto ko pong bigyan natin po ng tutok itong sinabi po ni Apostol Pablo sa verse number 11. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Hoy! Gising! Amen? Yun po. Yung iba po talagang, minsan nga service na, natutulog pa So, lalo naman napakalungkot niyan. Online service na tayo, tutulugan nyo pa. Di po ba? Mga kapatid, hindi po kalooban ng Diyos na ang mga Kristiyano ay tutulog-tulog. Kaya kung ikaw ay nagkulang, kung ikaw ay naging pabaya, kung maraming panahon ng nasayang, kung ikaw ay nasa pagkakatulog espiritual, ngayon po ang gabi ng paalala, gising po tayo mula sa ating pagkakatulog. Amen? Ang sabi po ng verse number 12, the night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Hindi na po tayo dapat magpabaya sa usapan ng kapahayagan ng panahong ito na ang sinasabi ni Apostol Pablo mula nung una, mas malapit na ngayon. Di ba? Yung iba po kasi, ang idea po, para bang pati yung pagbabalik ng Diyos. Ito, nakakalungkot isipin. Ang blessed hope natin ay yung pagbabalik ng Panginoon. Di ba sabi po ni Paul? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Blessed hope po natin na babalik ang Panginoon. Pero alam nyo po, if we will just observe Christianity nowadays, parang ang daming Kristiyano hindi naniniwala na babalik ang Panginoon. Sa palagay po ninyo. Diba? Makinig kang mabuti sa akin. Kung ikaw ba naniniwalang babalikan ka talaga ng Panginoon at babalik talaga siya, yan ba'y magdadala sa iyo sa katamaran? Yan ba'y magdadala sa iyo sa pagtulog? Yan ba'y magdadala sa iyo sa pagpapabaya? Hindi. Kung naniniwala ka at totoong naniniwala ka na babalik ang Panginoon, titiyakin ko sa iyo, magpupuyat ka, magbabantay ka, maghihintay ka, magsisipag ka, maglilingkod ka, ibibigay mo yung pinakamainam. Why? Yan ang pruweba na naniniwala ka talaga na babalik ang Panginoon. I believe even pastors will agree with me na napakarami pong mga members na pag tinignan po sa sistema sa spiritual life, tulog, na parang hindi naniniwala na darating ang Panginoon. Mga kapatid, wake up! Get up from slumbering. Amen?